Ano nga ba ang kinakatakutan ng marami, na The Big One earthquake? Gaano nga ba ito kalakas, at anong mga lugar sa Pilipinas ang posibleng tamaan? Kaya ba malaman ng mga expert kung kailan ito eksaktong mangyayari, at kung gaano ito kalakas? Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ayon sa pag-aaral ng mga expert, ay posibleng gumalaw anumang oras ang West Valley Fault sa Metro Manila, na isang mapanira at mapaminsalang lindol, kung kaya naman tinawag ito na The Big One. Dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga lindol. Ito ang volcanic earthquake at tectonic earthquake. Ang volcanic earthquake ay nagsisimula sa pagsabog ng bulkan. Ito ay nangyayari malapit o sa loob ng isang bulkan, at nagiging sanhi sa paggalaw ng magma sa ilalim ng lupa, o ang tinatawag na magma-static pressure, kung kaya't nakakaramdam tayo ng mga paglindol. Kung titingnan natin ang geographical location ng Pilipinas, ay mapapansin na nasa loob tayo ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang lugar sa paligid ng karagatang Pasipiko, na nailalarawan sa pamamagitan ng madalas na paglindol, at pagkakaroon ng mga volcanic activity. Para sa ating kaalaman, base sa mga pag-aaral, ay mas maraming bulkan sa ilalim ng dagat kaysa sa kalupaan. Ang ikalawa naman ay ang tectonic earthquake. Ito ay nangyayari kapag nabasag ang crust ng Earth dahil sa paggalaw ng mga tectonic plate. Maaaring maging napakalakas nito at magdudulot ng malawak na pinsala, at posible rin mag-trigger ng iba pang natural na sakuna, katulad ng tsunami at mga landslide. Samantala, ang isa sa pinakamahabang fault line sa ating bansa ay ang West Valley Fault. Kaya naman kapag mas malaki o mas mahaba ang isang fault line, ay mas malaki at malawak din ang maaaring maging pinsala nito. Sa oras na ito, ay gumalaw. Ang pinapangambahan na West Valley Fault, ay ang The Big One, na di umano ay may 7.2 magnitude earthquake, ang lakas. Ayon sa PHIVOLCS, o Philippine Institute of Volcanology and Seismology, kung sakaling gumalaw ang West Valley Fault, na nagsisimula sa taas ng Sierra Madre, pababa ng Laguna City, kung saan madadaanan ang eastern side ng Quezon City, western side ng Marikina City, western part ng Pasig City, eastern part ng Makati City, at mga bahagi ng Taguig City, at Muntinlupa City. Maaaring 7.2 magnitude na lindol ang posibleng maranasan ng mga taong naninirahan sa mga nabanggit na lugar. Hindi katulad ng mga dumadating na bagyo, ang lindol ay hindi forecasted, o hindi kayang mapredict kung kailan ito darating, o magaganap anumang oras. Pero ganun pa man, ay pwede umanong tansyahin ang lakas ng lindol, na pwedeng tumama sa isang lugar, base sa haba ng fault. Sa kasalukuyan, ay wala pang advance na mga kagamitan, upang malaman o ma-forecast, kung mayroon bang darating, na mga paglindol. Kung pagbabasihan naman ang ating kasaysayan, ay lumalabas sa mga report, na tuwing ika-400 taon, ay gumagalaw ng malakas, ang West Valley Fault. Noon pang taong 1658, o 365 years na ang nakalipas, nang ito ay tumama. Sa madaling salita, ay malapit na muling gumalaw, ang sinasabing The Big One. Ang 7.2 magnitude na lindol, ay kakayanin na payanigan ang kalupaan, kahit pa ito, ay daang kilometro ang layo. Ibig sabihin lamang din nito, na ang buong syudad ng Metro Manila, maging ang mga kalapit na probinsya nito, ay maaari din maapektuhan. Ang kalupaan ay posibleng maapektuhan ng tinatawag na liquefaction. Isa itong proseso na nangyayari kapag ang lindol ay nag-transform ng water-saturated soil sa isang parang liquid. Nagiging mahina ito, na maaaring makapabagsak ng mga kabahayan, mga gusali, at maging mga sementado man na mga daanan. Ang mga lugar naman na malapit sa mga katubigan, kagaya ng dagat, ilog at iba pang anyong tubig, katulad ng Marikina Valley, hanggang pababang Manila Bay, at lahat ng mga coastal city sa Maynila, ay maaaring magkaroon ng tsunami. Sinabi na nga noon ng PHIVOLCS, na ang sinasabing The Big One earthquake, ay maaaring tumama sa Metro Manila, at mga kalapit na lugar nito, sa anumang oras. Sa lakas nga nitong 7.2 magnitude, ay kaya di umano nito makapag-iwan, ng tinatayang nasa 100,000 na kataong sugatan, o kaya rin kumitil ng buhay, ng nasa 34,000 katao. Samantala, marami na rin malalakas na mga lindol, ang tumama sa Pilipinas. Isa na nga dito,
ay noong October 15, 2013, nang tumama sa syudad ng Bohol ang lindol, o ang Bohol earthquake. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay niyanig ang kanilang lugar, ng 7.2 magnitude na lindol, at nasa humigit kumulang 150 katao, ang nasawi. Marami rin gusali at mga simbahan, ang bumagsak at nasira, at mahigit 3 milyong pamilya, ang naapektuhan dito. Ang isa sa hindi makakalimutang lindol, na nagpagalaw sa maraming lugar, sa gitnang bahagi ng Luzon, at rehiyon ng Cordillera, ay ang Luzon earthquake, na nangyari noong July 16, 1990. Ang pangyayaring ito, ang isa sa pinakamalakas na lindol, na nagpabagsak sa maraming istruktura, mga ari-arian at kabahayan, kung saan ang lakas nito, ay umabot sa 7.8 magnitude, at nagresulta, sa mahigit 1,600 katao ang nasawi, at hindi pa kasama dyan, ang mga nasugatan. Noong July 27, 2022 nga lang din, ay tinamaan ang probinsya ng Abra, o ang Abra earthquake, na mayroong lakas na umaabot, sa 7.0 magnitude. Sa lakas nga ng epekto nito, ay naramdaman ito sa Metro Manila, kung saan 4 na katao ang nasawi, 60 katao naman ang sugatan, at nagdulot sa pagkasira ng mga istruktura, at pagguho ng mga establishment. Ang isa sa itinuturing, na pinakamapinsala at pinakamatinding lindol, na pagyanig sa Pilipinas, lalo na sa kanlurang bahagi ng Mindanao, ay ang Moro Gulf earthquake na nangyari, noong 1976. Bukod kasi sa lindol, ay dito naganap ang pinakamatinding tsunami, na nangyari sa Pilipinas. Ayon sa mga report, ay maraming tao ang nasawi dito, at naganap pa ito sa kalagitnaan ng gabi, noong August 1976, kung saan mahigit 7.9 magnitude, ang lakas ng lindol. Kaya naman hindi ito basta makakalimutan, lalo na ang ating mga kababayan, na nakaranas nito. Umabot din kasi sa mahigit 8,000 casualties, at mahigit 40,000 katao, ang nawalan ng kabahayan at mga kabuhayan, na dulot ng lindol, at tsunami sa lugar. Sa kabila ng paghahanda ng ating gobyerno, sa mga ganitong uri ng sakuna, ay bilang mga mamamayan, ay dapat din tayo maghanda. Huwag lang tayo umasa sa tulong ng ating gobyerno, bagkus tayo ay maging responsable, at tayo ang makikipagtulungan sa gobyerno, sa pamamagitan ng mga simpleng bagay, katulad ng pag-alam sa mga lugar, na may mga fault line. Sumunod tayo sa payo ng mga expert, maghanda ng mga survival kit, laging manood ng balita sa telebisyon, magbasa ng mga pahayagan, o sa internet na may kaugnayan, sa mga paghahanda, dahil sabi nga, ligtas ang may alam. Makilahok sa mga earthquake drill, at ituro din ito sa ating pamilya, at higit sa lahat, ay patuloy na manalangin sa ating mahal na Panginoon, na siya lamang ang makakapagligtas sa atin, laban sa sinasabing banta, na the big one. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ikaw, ano ang gagawin mo, kung sakaling tumama ang sinasabing the big one, sa inyong lugar? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos. Mga nakakatakot na hula at prediksyon, ni Mamo Gloria Escoto, para sa taong 2025. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Si Mamo Gloria Escoto, ay kilala bilang manghuhula sa Pilipinas, at sikat sa pagbibigay ng mga prediksyon, patungkol sa kapalaran, mga babala o paalala, at sa mga ritual. Kilala rin siya bilang isang influencer, sa social media, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga hula, at spiritual na mga gabay. Sa kabila ng mga kontrobersya, ay patuloy ang kanyang kasikatan, at maraming tao ang umaasa sa kanyang mga podcast, kaya't inaabangan, ang kanyang mga hula at prediksyon, para sa taong 2025. Kaya naman sa video na ito, ay malalaman natin, ang mga nakakabahalang hula ni Mamo, sa taong 2025. Matinding pagulan, at mga pagbaha. Ayon sa hula ni Mamo, ay mararanasan ng Pilipinas, ang malalakas na pagulan, na magdudulot ng matitindi, na mga pagbaha. Maaaring maapektuhan di umano ang Metro Manila, syudad ng Pampanga, at Bicol Region, ng malawakang pagbaha,
at pagguho ng lupa. Maraming kabahayan ang malulubog sa tubig, at maaaring mawalan ng kuryente at tubig, ang mga lugar na maaapektuhan. Kaya naman ipinaalala ni Mamo, na maghanda ng emergency kits, at iwasan ang paninirahan, sa mga flood-prone area. Sinabi pa niya, na ang kapabayaan ng tao sa kalikasan, ang pangunahing dahilan ng mga pagbaha, kaya nararapat na baguhin ang ating kaugalian, sa pangangalaga ng kalikasan. Politika, babaeng babagsak. Ayon sa nakikitang prediksyon ni Mamo, ay may isang malaking political shake-up ang inaasahang magaganap, sa taong 2025. Isang kilalang babaeng politiko di umano, ang posibleng magbitaw sa kanyang posisyon, na magdudulot ng conflict, at mga kaguluhan ng bansa. Maraming tao ang susuporta sa kanya, subalit mayroon din naman, na ayaw sa kanya. Ang politika ay nagiging mas magulo, kaya naman ang pagkakaisa ng mga Pilipino, ay parang malalagay na, sa alanganin. Matinding aksidente. Ayon sa hula ni Mamo, ay magiging madalas ang mga malakihang aksidente, sa taong 2025. May isang grupo di umano ng mga motorista, ang masasangkot sa matinding aksidente, na magdudulot ng pagkasawi, ng marami dito. Bukod pa dyan, ay mayroon din daw lulubog na malaking barko, at 2 private planes ang babagsak, kung saan may sakay ito, na kilalang personalidad. Mayroon din isang pampublikong eroplano, ang misteryosong mawawala. Ang mga trahedyang ito, ay mag-iiwan ng kalungkutan sa pamilya, ng mga biktima. Kaya naman ipinapaalala ni Gloria Escoto, na maging maingat sa biyahe, at palaging magdasal para sa kaligtasan, ng bawat isa. Mga bulkan, ang pagsiklab ng mga higanteng natutulog. Ayon sa hula at prediksyon ni Mamo, ay di umano maraming bulkan sa ating bansa, ang magkakaroon ng mga nakakabahalang aktibidad at pagputok, sa taong 2025. Ang Babuyan Claro Volcano ay magpapakita ng aktibidad, ngunit hindi pa ito puputok. Ang Mount Banahaw na isang active complex volcano sa Luzon, ay magkakaroon lamang, ng minor activity. Habang ang Mount Biliran sa probinsya ng Biliran Leyte, at Didecos Volcano sa probinsya ng Cagayan, ay nananatiling tahimik. Mas seryoso naman ang banta, ng Mount Bulusan na isang stratovolcano sa Luzon Island, na posibleng pumutok, sa buwan ng Hunyo. Ang Mount Canlaon sa lalawigan ng Negros, na isang active andesitic stratovolcano, ay inaasahang puputok sa Abril, habang ang Mayon Volcano naman na isang active stratovolcano, sa probinsya ng Albay, ay magpapakita ng mga aktibidad, sa unang quarter ng taon. Maaaring magparamdam din ang Cago Volcano, sa probinsya ng Cagayan, at Mount Hibok-Hibok na nasa probinsya, ng Camiguin Mindanao. Ang Taal Volcano sa probinsya ng Batangas, ay may posibilidad na pumutok sa mga buwan, ng Enero o Pebrero. Bagamat hindi pa sigurado ang Parker Volcano sa Mindanao, na isang aktibong bulkan, at Mount Iraya sa probinsya ng Batanes, na isa ring active stratovolcano, ay may posibleng magpakita, ng mga paggalaw. Samantala, ang ibang mga aktibong bulkan naman sa Pilipinas, katulad ng Mount Leonard na Isef, Mount Mushuan, Mount Matutom, at Mount Cabalian, ay nananatiling tahimik. Ang paalala ni Mamo, lalo na sa mga residenteng nakatira, na malapit sa mga aktibong bulkan, na maging handa at alerto, sa anumang posibleng mangyari. Matinding pag-init ng panahon. Ayon sa hula ni Mamo, ay makakaranas ang Pilipinas, at iba pang bahagi ng mundo, ng matinding init ng panahon, sa taong 2025. Ang sobrang init na ito ay maaaring magdulot, ng pagkasawi ng maraming tao, lalo na ang mga matatanda, mga bata, at mga may karamdaman. Dahil din sa matinding init, ay posibleng mawalan ng tubig, at kuryente. Nagpaalala siya sa lahat, na manatiling hydrated, iwasan ang matagalang pagbilad sa araw, at ugaliin alagaan ang kalikasan, upang maiwasan ang mas malalang epekto, ng climate change. Ang tag-init sa taong 2025, ay inaasahang magiging matindi. Ayon sa prediksyon, ay 10 beses na mas mainit ito, kaysa sa mga nagdaang taon. Heat stroke at biglaang pagkasawi, ang nagbabadyang epekto nito. Ang matinding init ng panahon, ang tila magsisilbing babala sa bawat isa, na dapat paghandaan, ang hindi maiiwasan na pagbabago, sa climate change. Pagsiklab ng gyera. Ayon sa nakikitang prediksyon ni Mamo, ay mas magiging matindi ang mga mangyayaring tensyon, sa iba't ibang bahagi ng mundo, at posibleng mauwi ito, sa madugong digmaan. Dahil dito, ay maraming Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa,
ang maaapektuhan, at libo-libong buhay, ang maaaring mawala. Isa sa mga lugar na binanggit niya, ay ang gitnang silangan, kung saan maaaring sumiklab ang labanan, sa pagitan ng malalaking bansa, dahil sa mga conflict. Pinapaalalahanan ni Mamo Gloria Escoto ang mga Pilipino, na palaging magdasal para sa kapayapaan, at maghanda sa epekto ng posibleng pagtaas, ng presyo ng langis, at iba pang pangunahing mga bilihin. Lindol, ang Big One, at tsunami. Ayon sa hula ni Mamo, ay nakikita rin niya ang banta ng mga malalakas na lindol, na dulot ng aktibidad sa mga fault line, ng ating bansa. Pinakamalaking peligro ang dala ng West Valley Fault, na posibleng magdulot ng matinding pinsala, sa Metro Manila, at mga kalapit na syudad nito. Kasama rin sa mga dapat paghandaan, ang mga fault line sa Visayas at Mindanao, na maaaring magdulot ng mga lindol, na makakasira sa mga infrastruktura, at mga kabuhayan. Ayon kay Mamo, ang pagkakaroon ng kaalaman sa earthquake drills, pagkakaroon ng emergency kits, at pagkukumpuni ng mga gusali, ay mahalaga upang mapigilan ang mas malaking trahedya. Ang tinaguriang The Big One naman, ay tila hindi pa darating ngayong taon, subalit ang mga fault line nito, ay tahimik na gumagalaw. Ang Manila Trench, Kasiguran Trench, fault line ng Rizal at Nueva Ecija, ay may senyales ng aktibidad. Ang probinsya ng Mindoro, ay mayroong nagtatagong bulkan sa ilalim nito, na posibleng magdulot ng sakuna, sa mga susunod na panahon. May posibilidad rin makaranas ang ating bansa, ng unang tsunami nito, sa modernong panahon. Kaya naman dapat alamin ng bawat Pilipino, kung nasaan ang mga fault line, sapagkat ang mga ito ay maaaring gumising, anumang oras o araw. Ang sitwasyon sa ekonomiya. Ayon sa prediksyon ni Mamo, ay hindi magiging maganda ang simula, ng ekonomiya ng Pilipinas, sa taong 2025. Maaaring bumagsak ito, dahil sa mga isyong politikal, at pandaigdigang epekto, o mga pagbabago. Maraming Pilipino ang maghahanap, ng mga oportunidad sa ibang bansa, ngunit bago matapos ang taong 2025, ay mayroong senyales, ng pagbangon. Ayon pa sa kanya, ay malaking hamon ang haharapin, ng ekonomiya ng Pilipinas, sa taong 2025. Sa unang bahagi ng taon, ay magtataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, at babagsak ang halaga ng piso kontra dolyar, dahilan upang magsara, ang ilang mga negosyo. Maraming Pilipino ang mas mahihirapan, dahil sa epekto nito, lalo na ang mga nasa ibaba, ng ating lipunan. Pero ganon pa man, ay sinabi ni Mamo, na sa huling bahagi ng taon, ay maaaring maayos ang kalagayan ng ekonomiya, dahil sa tulong mula sa ibang bansa, at mga bagong programa, ng ating gobyerno. Ang pagtitipid at paghahanda, ay kanyang ipinapayo, upang malampasan, ang mga suliraning ito. Gamot sa sakit na cancer, sa taong 2025. Sa kabila ng mga negatibong hula, ay may magandang balita naman, si Mamo Gloria Escoto. Magkakaroon ng breakthrough treatment, para sa sakit na cancer, sa taong 2025. Ayon sa prediksyon ni Mamo, ang gamot ay magbibigay ng pag-asa, sa maraming pasyente. Kahit na mahal ang unang labas nito, pero inaasahang magiging abot kaya ito, sa paglipas ng panahon. Paalala niya na ipagpatuloy ang pananaliksik, at suporta sa medisina, dahil ang pag-unlad na ito, ay maaaring magligtas, ng maraming buhay. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ang mga hula at prediksyon ni Mamo Gloria Escoto, ay mga babala at paalala sa atin, na karaniwang malawak at maaaring maganap, sa natural na takbo ng panahon, katulad ng mga bagyo, lindol, at mga aksidente. Ito ay mga pangyayaring hindi naman talaga nakakagulat, dahil likas na sa ating mundo, ang ganitong mga sakuna, o mga kaganapan. Pero ganon pa man, ang pagpapakalat ng ganitong mga impormasyon, ay posibleng magdulot ng takot o pag-aalala, sa halip, na produktibong paghahanda. Kaya importante rin tingnan, kung paano natin ginagamit at iniintindi, ang ganitong mga prediksyon, bilang gabay ba ito upang maghanda, o nagiging sanhi lamang, ng labis na pangamba. Kaysa mag-focus sa negatibong aspeto ng mga prediksyon, ay pwede natin itong gawing inspirasyon, upang mas paigtingin ang ating kahandaan, pagmamalasakit, at pananampalataya, sa ating mahal na Panginoon. Ang mga hula at prediksyon, ay isang paalala na hindi natin hawak, at kontrolado ang lahat ng bagay,
ngunit mayroon tayong kakayahang magplano at maghanda para sa anumang darating na mga pagsubok. Nasa ating mga palad pa rin ang kapalaran na gawing mas makabuluhan ang bawat araw at sandali sa kabila ng mga hamon sa hinaharap. Ang taong 2025 ay taon ng mga pagsubok, ngunit maaari rin itong maging taon ng pag-asa kung tayo ay magtutulungan, magdadasal, at magiging handa. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hula at prediksyon na ito ni Mamo Gloria Escoto? Magkatotoo kaya ang mga ito sa taong 2025? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.